Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1721. Hindi nagtagal ay napapaligiran ng mga agos ng tubig ang kamay ni Gerald. Malalaman lamang ni Gerald ang hindi malinaw na balangkas ng kanyang kamay sa puntong ito dahil sa transparency ng tubig. Tuldok-tuldok. Ang duo ay sinalubong ng isang paputok na tunog mula sa likuran nila ng walang babala. Kasunod nito, pareho silang nasa tamang oras upang makita ang fishgot sword na lumabas mula sa haligi. Napagtanto din ni Gerald sa puntong iyon na ang mga sapa ng tubig ay umatras na. Tuldok-tuldok. Anuman naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang pagsigaw ni Old Hughes, "Kunin mo ang tayback, Gerald." Kumarap si Gerald sa matandang lalaki nang marinig niya iyon saka lumapit upang kunin ang tayback. Tuldok-tuldok. Isang lakas ng lakas ang sumugod mula sa espada at papunta sa kanyang katawan ang pangalawang hinawakan niya ito. Naramdaman ni Gerald ang pamilyar na pagkabalisa sa kanyang larangan ng elixir of life habang kumakalat ang napakalawak na lakas mula sa kanyang palad bago kumalat sa buong katawan niya. Tuldok-tuldok. Alam ni Gerald na malapit na siyang magkaroon ng isa pang tagumpay dahil ang kanyang elixir of life na patlang ay umaapaw ng lakas. Mulalas ni Gerald, nagulat at natuwa ako. Nararamdaman ko ang isa pang tagumpay na darating. Ang fishgot sword ay lilito na kasing lakas ng Astrabis sword. Pagkatapos ng lahat sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga espada na nagawa niya ang mga tagumpay. Mabilis na naupo si Gerald matapos makuha ang isang mansanas ng langit mula sa kanyang singsing na imbakan at kainin ito dahil nasanay siya sa mga katulad na sitwasyon. Si Gerald ay naitaas sa pangalawang ranggo ng Avatar Realm ilang sandali lamang matapos ang ipal ng langit. "Ano ang pakiramdam mo ngayon, Gerald?" Nagtanong si Old Hughes, medyo nababahala ang kanyang boses. Mahinang ngumiti si Gerald pagkatapos ay chuckled bago tumugon, "Ang ganda ng pakiramdam ko. Napakalakas ng tayback na pinapayagan akong malusutan ng isa pang ranggo sa aking lakas sa isang iglap." Habang siya ay nasiyahan sa lahat, nagulat din siya na nagawa niya ang isang tagumpay. Sa labas ng paraan na iyon, alam niyang kailangan niyang magpasalamat ng maayos sa Old Hughes. Pagkatapos ng lahat, hindi makukuha ni Gerald ang fishgot sword o madaragdagan ang kanyang lakas sa loob ng isang maikling panahon kung hindi dahil sa matandang lalaki na humantong sa kanya dito. Sa lahat ng ito sa pag-iisip, si Gerald ay yumuko sa harap ng matanda at sinabi, "Salamat sa pagdala sa akin dito, Lumang Hughes." Habang nagpapasalamat ako na nakuha ang fishgot sword, naintriga pa rin ako sa pangalan nito. Sa totoo lang, ang tunay na pangalan nito ay ang Espada ng Tapang. Biro ni Old Hughes nang marinig ang tanong ni Gerald. "Alam mo, isa ito sa 10 sinaunang banal na espada. Ang kapangyarihang iyong minana ng ilang sandali pabalik. Ang tayback ay iginawad sa iyo ng lakas ng loob. Dapat mong malaman na kinikilala lamang ng tayback ang matapang at ang mga gumagawa nito ay binigyan ng napakalawak na kapangyarihan." Habang hindi nito ipinaliwanag kung bakit binigyan ng pangalang iyon ng tayback, ipinaliwanag nito kung bakit nagawa ni Gerald ang isang tagumpay sa pamamagitan lamang ng paghawak ng espada. Kung sa bagay, hindi sana siya maglakas loob na kunin ang gawain ng pag-save ng mundo kung hindi siya naging matapang. Iyon ang dahilan kung bakit ngumiti sa kanya ang fishgot sword. Kabanata 1722. Habang nasa paksa kami, mayroon ka bang ideya kung ano ang mga pangalan ng iba pang 9 na sinaunang banal na espada? Mayroon ka bang ideya kung nasaan sila? Gusto kong makuha ang aking mga kamay sa kanila. Ipinahayag ni Gerald ang kanyang interes sa mga espada. Pagkatapos ng lahat, ngayon na mayroon siyang isa, walang dahilan kung bakit hindi niya makuha ang natitirang 9. Paano naman yan? Kung gusto mong malaman, ang unang tayback ay kilala bilang Zion, ang Sword of Divinity. Ang pangalawa at pangatlo ay si Zion, ang Sword of Benevolence, at Zenith, ang Sword of Sociability, ayon sa pagkakasunod. Ang Sword of Might, naniniwala ako, ay ang ika-4 na tayback, Empyrean. Si Titan, sa kabilang banda, ay ang pang-5 tayback at ang Sword of Nobility. Tulad ng para sa mga espada 6 at 7, Guaine at Morgan, pareho silang Swords of Love. Ang ika-8 tayback ay ang Fishgot, ang Sword of Courage, na kasalukuyan mong ginagamit. Kung ang aking memorya ay naglilingkod sa akin ng tama, ang ika-9 na tayback ay kilala bilang Jocom, ang Sword of Solitary, at ang huling tayback ay kilala bilang Charmela, the Sword of Elegance. Ang bawat isa sa mga espada ay may sariling hanay ng mga kakayahan, at ang sinumang makakolekta ng lahat ng 10 sa kanila ay magtataglay ng mga kakayahang lampas sa pag-unawa ng tao. Sa nasabing iyon, ang sinumang gumagamit ng mga espadang iyon ay walang alinlangan na magiging pinakamalakas na tao sa buong mundo. Same time na sinabi ni Old Hughes.
Nakaramdam si Gerald ng bahagyang pagkabalot ngunit lubos din ang kaligayahan matapos marinig ang pagtapon ng impormasyon. Pagkatapos ng lahat kung makokolekta lamang niya ang lahat ng 10 mga sinaunang banal na espada, magkakaroon siya ng higit sa sapat na kapangyarihan upang talunin ang demonyong Diyos. Oh, nakikita ko. Kung gayon mayroong usapin ng 9 na iba pang mga espada, natatakot kung alam ko lang kung nasaan ang 2 sa mga espada, Gerald, at isa sa mga ito ay nasa kamay mo na. Sinabi ni Old Hughes umiling. Habang alam ko kung nasaan ang Titan Sword, ang Sword of Might, ay makikita mo ng mag-isa ang iba pang 8 espada. Bulalas ni Gerald, natuwa na baka makakakuha siya ng isa pang tayback ng napakabilis, alam mo kung nasaan ang Titan Sword. Maaari mo ba akong ituro sa tamang direksyon? Huwag magmadali upang makuha ito. Pagkatapos ng lahat, ngayon mo lang nakuha ang Fish God Sword. Sa anumang kaso, huwag masyadong mag-alala tungkol sa iba pang mga espada. Dahil kinilala ka na ng Fish God Sword, sigurado ako na ikaw ang pinili. Sa pag-iisip na iyon, walang alinlangan na makukuha mo ang iba pang mga espada balang araw. Ngumiti si Old Hughes. Sa palagay ko tama ka. Gayunpaman, maraming salamat sa pagdala sa akin ngayon. Hindi ko makukuha ang espada na ito nang wala ang iyong tulong. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong susuklian ang iyong kabaitan balang araw. Nagpapasalamat na sabi ni Gerald. Tumawa muli si Old Hughes pagkatapos ay iwasiway ang kanyang kamay ng casual bago sabihin, hindi kailangan iyan. Pagkatapos ng lahat, nakalaan ka upang makuha ang iyong mga kamay sa espada. Ang nag-iisa kong hangarin ay upang maglingkod bilang iyong gabay. Anuman, binabati kita ng swerte. Sa totoo lang kung hindi si Ferald ang naging tadhana na master ng espada, kukuha siya ng espada sa halip na maghintay na dumating ang kabataan. Sa kasamaang palad, ang ilang mga bagay ay simpleng nasaktan at kinilala ito ng Old Hughes ng lahat ng mga tao. Sa anumang kaso, mabilis na lumabas ang duo sa lugar sa pamamagitan ng pagdaan muli sa maliit na talon. Si Gerald naman ay nagulat nang makita na sisikat na ang araw sa kanilang paglabas. Hindi sila ganon katagal makakapasok doon, di ba? Ang oras ay lumipad sa pamamagitan ng biglang pareho silang nakarinig ng mga kamakalusong na tunog na nagmumula sa kagubatan patungo sa kanilang direksyon. Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang Fish God Sword sa kanyang kamay, handa nang lumaban ngayon na pareho silang mas may kamalayan sa kanilang paligid. Iyon ay hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig na nagsasabing, "Ay, ikaw ba yun, Gerald?" Sabi ng tagapagsalaysay. Ang tunog. Hindi maiiwasang Junos. Kabanata 1723. Miss Zorn. Sabi ng tagapagsalaysay. Ikaw ba, Ginoo? Habang nakaharap siya sa mga puno, nagtanong si Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gerald. Kaya, ikaw yun. Bulalas ni Juno habang siya at ang kanyang mga lingkod ay nagmamadaling lumabas mula sa mga puno. Miss Zorn, ano ang magdadala sa iyo dito? Habang nakatingin sa kanya, natigilan si Gerald. Ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mo kung ano ang nagdala sa amin dito? 2 araw na mula nang umalis ka. Kahit ganon, may pakiramdam akong buhay ka pa rin. Natutuwa lang ako na nasubaybayan kita. Ano ang ginagawa mo sa lahat ng paraan dito? Tumingin si Gerald kay Old Hughes ng isang maikling sandali matapos marinig ang tanong ni Juno bago ang awkward na sumagot. Tuldok-tuldok, tungkol doon. Talakayin lamang natin ito kapag bumalik tayo. Kumusta ang iba? Sabi ng tagapagsalaysay. Huwag kang mag-alala, lahat sila ay mabuti. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa bahay ng pamilya Zorn. Nakahinga ng maluwag si Gerald habang sagot ni Juno na nakangiti. Sige, kung gayon. Sino siya ngayon? Nagtanong si Juno, nakataas ang kilay at sumulyap kay Old Hughes. Ito ang Old Hughes at siya ang nagligtas sa akin. Sinabi ni Gerald pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagtitig sa matandang Ginoo. Oh, nakikita ko ang ibig mong sabihin. Kaya, Lumang Hughes, isang kasiyahan na makilala ka. Juno Zorn, ang pangalan ko ay Juno Zorn at ako ang panganay na dalaga ng pamilya Zorn. Maraming salamat sa pagligtas kay Gerald. Sinabi ito ni Juno sa isang nakakainis na tono. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nakangiting sagot ni Old Hughes. Kahit sino sana ay kumilos sa parehong paraan. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinasabi sa kasabihan, ang pag-save ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagbuo ng isang 7 palapag na pagoda. Gayon din, ang kasiyahan ay akin, panganay na binibini ng pamilya Zorn. Habang pamilyar siya sa mga Zorn, ito ang unang pakikipagtagpo ng Old Ho sa isang miyembro ng pamilya. Sa ngayon, ligtas ka na, Gerald, bumalik tayo sa aking lugar. Bulalas ni Juno. Pagkatapos ng lahat, hindi eksakto na ligtas na manatili dito sa loob ng matagal na panahon. Nang malaman ito ni Gerald, kumarap siya sa matandang lalaki at tinanong, sumang-ayon. Bakit hindi ka sumali sa amin, Old Hughes, habang nasa paksa kami?
Ano man ang sasabihin mo, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng iyong nagawa. Tama si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, Old Hughes, mangyaring sumama ka sa amin. Ay nalalaya ni Juno ang mosyon. Si Old Hughes, sa kabilang banda, ay ngumiti lamang at umiling bago sinabi, kung ano ang maganda, tatanggi ako, walang magawa lamang na sinabi ni Gerald na. Tuldok-tuldok. Sa gayon, ayos lang nang makita niya ang matandang lalaki ay tunay na ayaw sumama. Dahil ito ang kaso, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong pasasalamat. Huwag mag-alala, maghanap ako ng paraan upang gantihan ang iyong kabaitan. Sumagot lamang si Old Hughes, oh sige, umalis ka na. May chuckle. Tandaan na maging maingat doon. Gamitin mo ito ng mabuti. Marihing tumango si Gerald nang marinig iyon. Gumamit sana ng maayos ng espada si Gerald kahit na hindi pa siya pinatanda ng matanda. Pagkatapos nito, si Gerald, Juno, at ang kanyang mga tauhan ay dahan-daang nawala sa kagubatan. Ang isang malilim na figure ay tumalon palabas ng kagubatan, sinundan ng dosenang iba pang mga lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan, hindi nagtagal matapos na umalis ang pangkat na iyon. Natigil sa harap mismo ng Old Hughes, nagtanong ang anino, paano ito, Master Hughes? May malaswang ekspresyon. Ang espada ay nasa kamay na ni Gerald, simpleng sagot ni Old Hughes, nakatitig pabalik sa anino. Sa nasabing iyon, nasa sa iyo na lang ang magtrabaho. Panipi. Kabanata 1724. Sabi ng nagsalita. Gayunpaman, syempre. Gayunpaman, Master Hughes, mayroon kang hindi ka panipaniwala na pag-iingat. Lahat ay eksaktong tumama sa hinulaan mo. Sabi ng nagsalita. Si Tiger ang unang nagtaksil sa akin kaya masisisi lamang niya ang kanyang sarili sa aking kalupitan. Biro ni Old Hughes habang ngumiti siya ng smugly, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Talagang kukunin ko ang Hulk Union sa pagtatapos ng lahat ng ito. Pang-iinis ni Old Hughes habang siya ay ngingisyan habang ngumiti-ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Taya mo, kumusta naman si Gerald at ang iba pa, by the way? Kailangan ko bang tapusin ang mga ito? Nagtanong sa nakakaakit na figure. Iwanan sila para sa ngayon, sabi ni Old Hughes, itinaas ang kanyang palad. Si Gerald at ang mga katulad nito kung gayon ay kapaki-pakinabang pa rin sa atin. Bukod ngayong mayroon na siyang fishgut sword, dapat muna nating hintayin na patayin niya ang tiger para sa atin bago gumawa ng anupaman. Sa isang magalang na pagtango, ang anino na tao ay sumagot, tulad ng nais mo, Master Hughes. Walang ideya si Gerald na ang anino at ang Old Hughes ay nagtutulungan. Anuman, mabilis na makarating sina Gerald at Juno sa bahay ng pamilya Zorn. Ang araw ay mataas na sa langit sa puntong iyon. Agad na tumawag si Gerald para sa kanyang mga kaibigan ng maglakad papasok sa bahay ni Nori. Sa kabila ng katotohanan, lahat sa kanilang apat ay natutulog sa iisang silid, sa mga posisyon na nakaupo. Sa oras na iyon, naririnig ang boses ni Gerald na nagpagising sa kanila at sumugod sila sa kanya. Tuwang-tuwa sina Nori at Ray nang makita siya na tumakbo kaagad sa kanya. Bago pa mag-react si Gerald ay mahigpit na siyang niyakap ng dalawa. Ikaw, Gerald, tinakot mo ang mga buhay na ilaw mula sa akin. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Bulalas ni Nori, akala ko hindi na kita makikita ulit. Habang excited niyang tinatapik sa likuran si Gerald. Taya mo, kapatid na Gerald, nag-alala kami tungkol sa iyo. Ako, natutuwa lang ako na okay ka. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Nagpatuloy si Ray, nanginginig ang buong katawan niya sa ginhawa. Tumugon si Gerald, tumitawa habang tinatapik ang magkabilang balikat para sa ginhawa. Ayan, ayos lang ako ngayon. Gayunpaman, ngayong nakaligtas ako sa kapahamakan na ito, sigurado akong babuhusan ako ng mga pagpapala. Hindi mapigilan ni Zelig na mapangiti nang tumawag siya, kapatid Gerald. Si Zelig, na matagal nang nakatayo kasama si Cyril, ay hindi mapigil ang ngumiti nang tumawag siya, kapatid na Gerald. Kinuha ni Gerald mula sa kanya sina Nori at Ray at naglakad papunta sa Zelig. Matapos marinig iyon, makasalubong lamang ni Nori, na sumugod sa harapan at tumayo sa harapan niya, natitig sa kanyang mga mata. Tuldok-tuldok. Si Gerald ay na-freeze sa lugar ng sandali, hindi sigurado kung ano ang balak gawin ni Nori, kaya tinanong niya. May isang bagay ba? Sa halip na sumagot ng pasalita, hinawakan lamang ni Nori ang likod ng leeg niya at hinaila palapit sa mukha nito. Tinalikan siya sa labi. Naintindihan naman ni Gerald na tuluyan na siyang nagulat. Nori, naisipin na magiging proactive siya. Kahit na ang iba ay nagulat, ngunit hindi nagtagal at tumawa sila tulad ng mga mag-aaral. Ano man ang nangyari, sa wakas ay makapagpahinga na si Juno ngayong bumalik na si Gerald. Magiging maayos ang lahat basta manatiling ligtas si Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Tagumpay. Kaya nalaman mo kung paano makakabalik, hindi ba?
Pulong ni Nori habang nakatingin kay Gerald at narito naisip kong namatay ka sa isang lugar na nag-iisa. Pasimpleng ngumiti si Gerald sa kanya, napakamot sa likod ng kanyang ulo bago sumagot. Sa totoo lang, isa lang ako sa mga pinalad. Kabanata 1725. Samantala, ang anino na figure at ang ilang mga kalalakihan ay makikita na pinangunahan sa kabundukan na nilamon ng apoy ng Old Hughes. Sa pagsabog ng lava at apoy, ang bundok ay naramdaman hindi lamang mainit, ngunit nakakatakot din. Ang pangkat ay dumating upang tulungan ang nakakaakit na figure sa pagkuha ng Sword of Might, isang sinaunang sandata na katulad ng Fish God Sword, na ipinanganak din sa parehong henerasyon. Habang ang mga nasabing espada ay may mga paghihigpit sa kung sino ang maaaring maghawak sa kanila, kung ang espada ay itinuturing na karapat-dapat sa wielder, bibigyan ng tayback sa kawani ng tayback ang kapangyarihan, na iba-iba depende sa espada. Anuman, ngayon na si Gerald ay mayroong Fish God Sword, turn na ng anino na figure upang kumuha ng sarili niyang espada. Walang alinlangan na siya ay magiging malakas at sapat na may kumpiyansa upang maaabutan ang Dragon Blood City sa sandaling nakuha niya ang Sword of Might, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang yumib. Tuldok-tuldok. Ang bawat isa ay maaaring makakita ng malaugat na mga daloy ng lava na gumagapang sa buong pader ng yumib kaagad na maglakad sila. Ang yungib na kinaroroonan namin ay tinatawag na Titan Cave at ang Sword of Might ay nasa loob ng bato na haligi sa harap namin. Bulalas ni Old Hughes nang humarap siya sa anino. Upang maging matapat, ang layout ng kuweba na ito ay hindi naiiba sa lahat mula sa Fish God Cave, na may nag-iisang pangunahing at halata na pagkakaiba sa maraming mga lava stream pati na rin ang matinding init. Nakikita ko. Kaya't iyon ang sinaunang Sword of Might na may lakas na humihinga ng apoy. Bulalas ng nakakaakit na figure. Ito ay, sa katunayan. Tingnan ang batong iyon doon. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang nakaukit dito. Ilagay ang iyong kamay dito at ang lakas ng apoy ay maililipat sa iyong katawan. Pagkatapos nito, magagawa mong i-unlock ang haligi ng bato at makuha ang espada. Paliwanag ni Old Hughes. Nang marinig iyon ng malilim na figure, ginawa niya ang sinabi sa kanya. Tuldok-tuldok. Agad na nag-react ang bato sa pamamagitan ng pagtawag ng mga pulang apoy na mabilis na nilamon ang kamay ng shadowy figure sa pangalawang palad ay ipinasok sa larawang inukit. Habang nasusunog ang kanyang kamay sa loob ng apoy, nilabanan ng anino na figure ang sigaw na sumigaw sa pamamagitan ng pag-clench ng kanyang mga ngipin. Isagawa mo ito ng mahabang hakbang. Nang mapansin ng Old Hughes kung gaano mapaatla ang mukha ng shadowy figure, sinabi niya, ito ang tanging paraan na makakakuha ka ng espada. Kinikilala na ang pagbabalik ng kanyang kamay ngayon ay tatanggihan ang lahat ng kanyang nakaraang pagdurusa, ang anino na tao ay patuloy na pasanin ang sakit hanggat makakaya niya. Tuldok-tuldok. Hindi mapigilan ng malilim na figure na sumigaw sa matinding paghihirap nang biglang sumiklab ang kanyang buong katawan, ang kanyang asul na mga ugat na umuusbong sa kanyang braso. Ang isang paputok na tunog ay maaaring marinig mula sa likuran nila isang maliit na bahagi ng isang segundo mamaya, umaalingaw-ngaw sa buong yumib. Paglingon sa likod, ang haligi ng bato ay lumitaw na nakabukas dahil sa napakalaking apoy. Nakita ng lahat kung gaano kaganda ang Sword of Might ngayon na napalaya ito mula sa mga limitasyon nito. Ang Sword of Might ay tunay na marilag, na may maapoy na pulang mga linya na pinalamutian ang hawakan at draconic na mga pattern na inukit sa talim. Tuldok-tuldok. Ang anino na figure ay nakuhang muli mula sa kanyang sakit sa puntong ito. Mabilis siyang lumakad patungo sa haliging bato at hinawakan ang hawakan ng espada, pinalabas ito ng lakas. Ang maladrago na apoy ay sumabog mula sa talim ng tayback sa pangalawang iginuhit ito. Gamit ang isang malas na ngisi sa kanyang mukha, itinaas ng malilim na figure ang espada sa hangin at tumawa ng mayabang bago ipahayag, The Sword of Might. Akin na ang lahat ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang buong mundo ay magiging akin. Panipi. Kabanata 1726. Sa nakakaakit na figure, ang pagkakaroon ng Titan Sword na mahalagang nangangahulugang pagkakaroon ng hindi maaari na kapangyarihan. Sapagkat ang Sword of Might ay maaaring ganap na matuno ang sinumang pumatay nito, hindi lamang ang taong anino ay maaaring pumatay sa isang kisap mata, ngunit wala sa mga buto o dugo ng kanyang mga biktima ang maiiwan. Ito ay isang tunay na nakapangingilabot na item. Nang makita ni Old Hughes na ang malimang na figure ay matagumpay na nagamit ang tayback, lumapit siya sa kanya at sinabi, ngayon na nakuha mo ang Sword of Might, dapat mong tuparin ang iyong pangako na hahayaan akong maging namamahala sa lungsod ng Dragon Blood pagkatapos mong sinakop ito. Naturally, ang Old Hughes ay hindi pinangunahan ang nakakaakit na figure dito na may mabuting hangarin. Ang totoo ay ginawa lamang niya ito upang sa sandaling ang anino na tao ay nakuha ang kapangyarihan ng tayback, maaari siyang maging kataas-taasang pinuno ng lungsod ng Dragon Blood. Mahalaga ito upang ang Titan Sword ay maaaring makuha sa unang lugar na pinayagan niya si Gerald na makuha muna ang Fish God Sword.
Upang ilagay ito ng diretsahan, ang Fishgut Sword ay nagsilbing isang uri ng hadlang sa acquisition ng Titan Sword. Bilang isang resulta, ang Titan Sword ay maaari lamang makuha pagkatapos na makuha ang Fishgut Sword. Sa mga tuntunin ng layman, ito ay katulad sa kung paano hindi tugma ang tubig at sunog. Anuman, matapos marinig kung ano ang sasabihin ng lumang Hughes, ang malilim na figure ay ngumiti ng mahina bago tinitigan ng masama ang matandang lalaki at sinabing, "Alam mo, Master Hughes, hindi ko pa rin sigurado kung gaano kalakas ang espada na ito. Paano ko malalaman na magagapi ko ang Dragon Blood City nang hindi ko muna ito sinusubukan? Huwag kang mag-alala doon. Ang lakas ng Titan Sword ay nadagdagan ngayon na ang Fishgut Sword ay hindi na tinatatakan ang lakas nito. Ang isang simpleng swing-swing ay sapat na upang makapagdulot ng napakalaking pinsala sa iyong paligid. Tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag binasbasan mo ang sinumang kasama nito, sigurado akong alam mo na agad silang natutunaw." Nakangiting sagot ni Old Hughes, hindi na malayang papalapit na ang kanyang huling sandali. Ang lakas talaga. Kahit na muli naniniwala ako na dapat kong subukan ito sa isang tao upang makita ang mga epekto para sa aking sarili. Sneered the smirking Shinobi figure habang nakatingin siya ng masama sa Old Hughes. Hindi mapigil ang matandang Hughes ngunit hindi nauutal bilang tugon sa ekspresyon ng anino. "Ikaw, anong balak mong gawin?" "Oh, hindi gaanong sumigaw ang anino, ginagamit lang kita bilang isang paksa ng pagsubok." Habang sinaksak niya ang ulo ni Old Ho ng isang nakakahamak na ngiti sa kanyang mukha. Nang masunog ang kanyang ulo, si Old Hughes ay napasigaw lamang sa sakit habang kumalat ang apoy sa buong katawan niya. Ang maliliit na figure ay nakumpirma ang totoong kapangyarihan ng Sword of Might sa pamamagitan ng panunood habang ang mga maaalab na pulang linya ay nagsimulang dumaloy sa namamatay na katawan ng matanda. Ang isang solong slash tulad ng sinabi ng matanda ay sapat na upang ganap na matuno ang isang tao. Hughes ay hindi inaasahan tulad ng isang kaayla hilakbot na kapalaran na mangyari sa kanya, ngunit may maliit na magagawa niya sa puntong ito. Tuldok-tuldok. Sa madaling panahon, ang natitira sa matanda ay isang kumikislap na apoy. Tulad ng kung kailangan pa rin kita pagkatapos makuha ang Titan Sword. Nagpaplano ka bang sakupin ang Dragon Blood City habang nasa paligid ako? Hayaan ang iyong imahinasyon maging ligaw. Habang nakatingin siya sa nag-aalab na apoy, ang taong anino ay nagtutuya. Si Hughes ay walang higit pa sa isang pangan sa kanyang mga kamay. Isang pawn upang tulungan siya sa pagkuha ng espada. Ang pawn ay hindi nakapakipakinabang sa kanya ngayon na nagamit ang layunin nito. Kabanata 1727. Nang gabing iyon, naganap ang kaguluhan sa loob ng Dragon Blood City. Ang Hulk Union ay tuluyang napatay, at ang tigre mismo, ang pinuno ng Union, ay nakatagpo ng isang malagim na pagtatapos ng lahat ng kanyang mga limbs na pinatay mula mismo sa kanyang katawan. Naturally, ang balita tungkol dito ay tumama sa takot sa hindi lamang mga tao ng lungsod, kundi pati na rin ang lahat ng mga pangunahing angkan doon. Tuldok-tuldok. Anuman pagdating ng umaga, si Gerald at ang iba pa ay nagpapahinga sa tahanan ng pamilya Zor nang bigla, na-alerto sila sa pagkakaroon ng maraming tao na mabilis na lumapit sa kanila. Ang pangalawa ay nakahanda na nila ang kanilang mga sandata at nasa oras lamang sila upang saksihan ang isang anino na bumababa mula sa kalangitan, sinundan kaagad pagkatapos ng maraming mga kalalakihan na bihis na itim. Malakas sila at may masamang hangarin, Gerald. Mag-iingat ka. Pulong ni Juno. Mismong si Gerald mismo ang may kamalayan dito, bagaman simpleng tumango siya bilang sagot. Mula sa kung ano ang nakikita niya, ang malilim na figure na naglalabas ng napakalawak na hangarin sa pagpatay, ay hindi bababa sa nakapasok sa third rank ng Avatar Realm, matapos ang isang maikling pagpos, luminous ang lalamunan ni Gerald bago magtanong. Tuldok-tuldok. Sino ka? At bakit ka nandito? Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na hindi pa siya nakakatagpo sa taong ito dati. Sa pag-iisip na iyon, nagtataka siya kung bakit nandito ang anino na taong upang magdulot ng kaguluhan sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Tingnan mo, ibigay mo lang ang Fishgut Sword at ay laluwas ko ang iyong buhay. Kinutya ang anino na hindi binubugbog ang palumpong. Nang marinig iyon, halos lumilim ang ekspresyon ni Gerald. Upang isipin na ang anino na figure ay hindi lamang alam ang tungkol sa sword ng Fishgut, ngunit alam din niya na nasa kay Gerald ito. Ano ba namang klaseng espada yan? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Bulyo ni Gerald. Pupitan ng Kree *P at itigil ang paglalaro ng PP. Alam kong alam na ang Old Hughes ang humantong sa iyo sa espada na iyon. Ngayon ibigay ito o sa lalong madaling panahon makilala mo siya sa kabilang buhay. Banta ng anino. Nang marinig iyon, agad na nalaman ni Gerald na dapat may nangyari sa Old Hughes. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ikaw, ano ang nagawa mo sa kanya? Tandang padamdam Panipi. Ungol ni Gerald, nakakunot ang noo sa mukha habang nakatingin sa mata na anino.
Tumitawang hysterically bilang tugon, ang anino na figure ay sumagot muli, Gerald, Gerald, Gerald. Tunay kang inosente para sa iyong sariling kabutihan. Iginagalang mo ba talaga ang matandang kalabaw na iyon? Siya ay simpleng gumagamit sa iyo. Para malaman mo lang, pinapayagan ka lang niyang makuha ang Fish God Sword upang makuha ko ang Titan Sword. Ang Sword of Might. Ang kasunduan ay para sa akin upang lipulin ang Hulk Union at gawin siyang pinakamataas na pinuno ng Dragon Blood City matapos akong makakuha ng espada. Siyempre, ang mga bagay ay hindi napunta sa kanyang binabalak, ngunit bakit sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito, malapit na mo rin siyang makilala sa impyerno. Matapos marinig ang lahat ng iyon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili pansamantalang flabbergasted. Upang isipin na ang Old Hughes ay talagang isang tao. Panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin na nakakuha ka lamang ng Titan Sword pagkatapos kong makuha ang Fish God Sword? Paano nga ba nauugnay ang dalawang bagay na iyon? Tanong ni Gerald. Kita mo, ang Fish God Sword ay tinataka ng Titan Sword. Salamat sa pag-alis mo, nakakuha ako ng Titan Sword. Ipinaliwanag ang anino. Kaya't kung bakit, tumitaw na siya ay tunay na ginamit. Kasunod nito, itinaas pa ng malilim na figure ang Titan Sword para makita ni Gerald ang Tayback na patuloy na naglalabas ng malakas, pulang-pula na apoy at isang napakalaking aura. Kabanata 1728. Anuman, huwag mo akong ulitin. Ibigay ang Fish God Sword at iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi man, lahat kayo ay makakatikim ng Titan Sword. Banta ng anino. Natural, hindi ito madaling ibibigay ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang Fish God Sword ay isa sa 10 sinaunang banal na espada. Hindi madali para sa kanya na makuha ito kaya't sigurado siyang hindi ito ibibigay ng simple lamang. Sa totoo lang, naramdaman din ni Gerald na ang anino na figure ay hindi sapat na malakas upang talunin siya. Sa pag-iisip na iyon, nagtaka si Gerald kung makukuha rin niya ang Titan Sword pagkatapos na talunin siya. Nang may dumating na ideya sa kanya, huminto sandali si Gerald bago sumigaw, tayong lahat, humingi muna kayo ng masisilungan. Haharapin ko siya. Ano man ang kaso, si Juno at ang iba pa ay hindi tugma ng shadowy figure. Sa pag-iisip na iyon, ang pananatili nila dito ng mas matagal ay magre-resulta lamang sa kanilang pagpatay. Naiintindihan na magiging pabigat lamang sila sa kanya sa sitwasyong ito, nagpalitan lang ng tingin ang partido ni Gerald bago tumango at mabilis na umalis. Sa sandaling natitiyak ni Gerald na wala na sila, pagkatapos ay humarap siya sa aninong figure bago idineklara, ipinapanukala ko na mayroon kaming tunggalian sa kamatayan. Tayong dalawa lang. Kung matalo ako, maaari mong makuha ang aking buhay pati na rin ang Fish God Sword. Gayunpaman, mangako ka rin na iyong ililigtas ang buhay ng aking mga kaibigan. Deal. Nang walang kahit kaunting pag-aalangan, ang anino na tao ay sumagot pagkatapos deal. Na para bang natalo ako gamit ang Sword of Might sa aking mga kamay. Sa anino ng tao, si Gerald ay hindi kailanman magiging tugma niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamayari ng Titan Sword ay katulad sa kanya na humahawak sa lahat ng kapangyarihan sa mundo, at tiyak na nagsilbi upang mapalakas ang kanyang kayabangan. Tuldok. Kahit na, dahil pareho silang nakapasok sa ikatlong ranggo ng Avatar Realm, hindi malinaw kung sino ang magwawagi sa laban na ito. Alinmang paraan, pagkatapos na gamitin ang kanilang mga espada at makapasok sa kanilang mga posisyon sa pag-atake, pareho silang nagtitigan sa isa't isa, nananatiling walang galaw habang hinihintay nila ang ibang partido na magwelga. Tuldok. Nang walang kahit kaunting babala, ang maliliit na figure pagkatapos ay nagpalabas ng isang malakas na ugong bago ito'y ang kanyang tayback at nagpapadala ng isang apoy na lumilipad patungo kay Gerald. Sa kung gaano kabilis ang paglalakad ng apoy na lumilipad patungo kay Gerald, ang anumang regular na tao na nahit ng pag-atake na iyon ay tiyak na magtatapos ng hiwa sa kalahati. Siyempre, hindi naman natakot si Gerald. Sa halip, simpleng ibinalot niya ang Fish God Sword na nagpapadala ng kanyang sariling pag-agos ng sparkling na tubig na lumilipad patungo sa atake ng anino. Ito ay malinaw na ang malilim na figure ay nakalimutan na ang tubig ay nagtagumpay sa apoy. Bilang katibayan yun, ang Titan Sword ay nakakuha lamang matapos na makuha ang Fish God Sword. Sa pag-iisip na iyon, tulad ng kung paano mapapatay ng tubig, ang Fish God Sword ay madaling kanselahin ang anumang pag-atake ng Titan Sword. Sa pag-iisip na iyon, ang pag-agos ng tubig ni Gerald ay madaling mailabas ang maalab na atake ng anino. Naturally, nakatulala ito sa anino. Hindi niya ito isinasaalang-alang. Nang makita na ang anino na figure ay pansamantalang nakakubli, mabilis na kinuha ni Gerald ang pagkakataong mangisda ng isang anteng-anteng mula sa kanyang singsing na pangimbak bago itapon sa kalangitan. Ang susunod na bagay na alam ng malilim na figure, ang anteng-anteng ay nasunog sa hangin na tumatawag ng maraming prickly liana vines na mabilis na binalot ang kanilang sarili sa kanya.
Kasunod nito, mabilis na tinawag ni Gerald ang Astra Beast Sword bago ituro ang talam nito patungo sa langit at sumisigaw sa kapangyarihan ng mga Astra Beast. Kagad pagkatapos, isang lila na vortex na may kumikislap na kidlat ang nagsimulang mabuo sa kalangitan, at mga segundo pagkaraan, isang sinag ng ilaw ang sumabog mula sa vortex at papunta mismo sa Astra Beast Sword. Sa tapos na, inilahad ni Gerald ang kanyang espada ng malakas, nagpapadala ng isang bulag ng puting ilaw na lumilipad patungo sa anino. Ang malilim na figure ay maaari lamang sumigaw sa matinding paghihirap habang ang ilaw ay hiniwa sa kanyang katawan. Hanggang sa wala nang sumunod na sigaw. Ngayon walang anuman kundi mga abo, ang anino na figure ay wala na. Hanggang sa naghihingalong hininga, hindi niya inaasahan na mapatay siya ng napakadali. Kabanata 1729. Sa anino na ngayon ay patay na, ang kanyang mga tauhan ay agad na humarap bago tumakas sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ngayong patay na ang kanilang amo, walang point na magtagal pa sila doon. Napagtanto na mayroong isang token na mga uri sa loob ng mga anino ng Shadowy figure, kinuha ito ni Gerald upang makita kung ano ang nakasulat dito. Ang mga salitang Ghost Sect ay inukit ng komplikado sa token at si Gerald ay nakataas lamang ng isang bahagyang kilay nang makita niya iyon. Anong uri ng mahiwagang samahan ang maaaring maging Ghost Sect? Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla niyang marinig si Nori na tumatawag Gerald. Paglingon niya, pinagmasdan niya ang mabilis na pagtakbo ng mga kaibigan sa kanya. Kuminto sa harap mismo ni Gerald, tinanong ni Nori sa isang nag-aalala na tono, "Ayos ka lang ba, Gerald? Nasaktan ka kahit saan?" Nakangiting sagot, simpleng sinabi ni Gerald na, "Huwag kang mag-alala, okay lang ako." Nang marinig iyon, agad na napagon si Nori at ang iba pa. Sa kanila, basta si Gerald ay mabuti, lahat ay maayos sa mundo. Ngayong huminahon na ang mga bagay, lumingon si Gerald upang tingnan ang Titan Sword na nakakubli sa takot sa hangin. Tuldok-tuldok. Paglalakad papunta dito, pagkatapos ay kinuha niya sa hilt, at ang pangalawang ginawa niya, ang mainit at makapangyarihang enerhiya ay umakyat sa kanyang palad at papunta sa kanyang Elixir of Life field. Sa sobrang init ng pakiramdam ng kanyang larangan ng Elixir of Life ngayon, masasabi ni Gerald na lahat ng sakit na nararanasan niya ngayon ay dahil sa lakas ng espada. Gerald, ano ang nangyayari? Tanong ni Nori nang makita ang kanyang nasasaktan na ekspresyon. Manatiling bumalik. Sigaw ni Gerald nang mabilis siyang umupo sa gilid. Narinig iyon, hindi naglakas loob na lumapit sa kanya si Nori at ang iba pa. Nakatingin lamang sila sa kanya mula sa malayo, umaasa na siya ay magiging mabuti. Tuldok-tuldok. Anuman, mabilis na kumuha ng isang Apple's Heaven si Gerald bago itong ubusin. Kapag tapos na iyon, agad siyang nagsimulang magmuni-muni. Sa gulat niya, ang pagkain ng banal na prutas ay hindi gaanong nagbawas sa maalab na sensasyon sa kanyang katawan. Sa katunayan, ginawa lamang itong mas matindi. Sumisigaw sa matinding paghihirap, ang noo ni Gerald ay nabasa ngayon ng pawis, ipinapakita kung gaano kasakit ang naidulot sa kanya ng lakas ng espada. Hindi nagtagal bago tuluyang gumuho si Gerald mula sa matinding sakit. Nang makita iyon, agad na sumigaw si Nori, "Gerald!" Habang tumatakbo siya upang suriin siya, mabilis na inutusan ni Juno mismo ang kanyang mga tagapaglingkod na dalhin siya sa isang silid upang magpahinga. Hindi alam ng iba, ang Titan at Fish God Sword ay parehong lumagay sa isang solong sinag ng ilaw na pumasok sa katawan ni Gerald. Aabutin ng isang buong araw bago muling magkaroon ng malay si Gerald. Tuldok-tuldok. Nang tuluyang magising ang natuliro na kabataan, ang una niyang nakita ay si Nori na nakahiga sa gilid ng kanyang kama. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kaibig-ibig kahit na natutulog siya. Kumikibot ang mga tainga niya habang kumakalusot ang kanyang mga bedsheet, nagising na nagsimula si Nori bago tumingin kay Gerald at tuwang-tuwa na binulalas, "Gerald, sa wakas gising ka na." Matapos himatayan si Gerald noong araw, lahat ng kanyang mga kaibigan ay natakot hanggang sa mamatay, iniisip na may isang kakilakilabot na nangyari sa kanya. Kabanata 1730. Ngayong gising na siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nori. Dahan-daang tumugon bilang sagot, mabilis na nalaman ni Gerald na bahagya siyang may lakas na kahit kumilos. Gayunpaman, habang nararamdaman niya ang sobrang hina, masasabi ni Gerald na nakakagulat na lumabag siya sa isa pang ranggo. Sa nasabing iyon, siya ay nasa ika-4 na ranggo ng Avatar Realm, habang ganoon ang kaso, bakit pakiramdam niya ang mahina ng umasenso? Ito ay tunay na nakakaisip, habang iniisip niya ito, naisip niya na may kinalaman ito sa Sword of Might. Pagkatapos ng lahat, bago nahimatay, malabo niyang naalala na hindi lamang ang apoy na kapangyarihan ng Titan Sword ang umakyat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang sariling lakas ay tuloy-tuloy din na sinipsip ng isang bagay. Ano man ang kaso, ang Sword of Might ay tunay na isang malakas na sandata. Kahit na mas malakas kaysa sa Fish God Sword sa katunayan. Bagaman iyon ang kaso, bakit ang mala shadow na figure ay hindi tugma ni Gerald noong ginamit niya ito?
Sa sinabi ni Gerald, ito ay dahil hindi siya ang kapalaran. Sa pag-iisip na iyon, ang anino na figure ay malamang na hindi makapagmana at magamit ang lakas ng Tayback sa kanyang buong potensyal. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald na ang nasawi marahil ay naranasan ang buong lakas ng espada dahil sa kinikilala siya ng Titan Sword, na humantong sa kanya na paglaon. Matapos pag-isipan ito sandali, naramdaman ni Gerald na may katuturan ang kanyang proseso ng pag-iisip, at kinakailangan ang lahat ng sakit na iyon upang magkaroon siya ng buong lakas ng Titan Sword. Tuldok-tuldok. Ngayon na nasagot na ang kanyang mga katanungan, nakuha ni Gerald ang isang Apple's Heaven mula sa kanyang ring ng imbakan bago dahan-daang hinimas ito. Hindi lamang ang banal na prutas ang makakatulong sa kanya na sumailalim sa mga tagumpay, ngunit may kakayahan din itong pagalingin ang mga pinsala at ibalik ang kanyang lakas. Tunay na ito ay isang napakahalagang espesyal na gamot. Tama na, matapos ang prutas, kaagad na nakabawi ng kanyang lakas si Gerald, at ang aura sa kanyang katawan sa wakas ay nagpapatatag. Ngayong nakabawi siya, si Gerald ay tumayo mula sa kama bago umalis sa silid kasama si Nori. Pagdaan nila sa looban, nakita ng duo si Ray at ang dalawa pa mula sa kanyang partido na nakikipag-usap doon. Nang mapagtanto na nagkamalay na si Gerald, mabilis na tumakbo sa kanya ang nagulat na si Ray habang sumisigaw, "Kapatid Gerald, ikaw ay gising." Tumakbo din si Cyril, at mabilis niyang idinagdag sa isang nag-aalala na tono, "Ano ang pakiramdam mo? Ayos ka lang. Natakot mo kami hanggang sa mamatay kami kahapon, alam mo." Nakangisi habang umiling, sinabi ni Gerald pagkatapos, "Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ang lakas ng Titan Sword ay napakalawak kaya't napunta ako sa pagkakahilo kahapon. Nakita ko." Sa pagsasalita nito, "Kapatid Gerald, hindi ko mapigil ang mapansin na tumaas muli ang iyong lakas, nakalusot ka na ba?" Mapagmasid na tanong ni Ray habang nakatingin kay Gerald. "Tama ka. Nagulat din ako nang malaman ang tungkol doon, ngunit sa palagay ko ay nakapasok na ako sa ika-4 na ranggo sa Avatar Realm." Sagot ni Gerald. Ang kakayahang umangat ng 2 ranggo sa mas mababa sa isang linggo, talagang nakakainggit si Gerald. Tuldok-tuldok. Ikaw talaga ay isang Diyos para sa napakabilis mong dumaan, Kuya Gerald. Upang isipin na naipasok mo na ang ika-4 na ranggo ng Avatar Realm, masyado kang malakas. Nakangiting puri kay Cyril. Pagkatapos ng lahat, ang mga regular na tao ay hindi maaaring lumusot sa iisang ranggo pagkatapos ng paglinang sa mga dekada at kahit na mga siglo. Ngunit narito si Gerald, napakadali ng pagtaas ng ranggo. Kung ang mga nagsanay ng matagal nang may alam tungkol dito, tiyak na maiirita sila hanggang sa mamatay. Chuckling bilang tugon, simpleng sinabi ni Gerald sa isang mapagpakumbabang tono, "Wala ito, talaga. Swerte ko lang talaga." Umiling siya, huminto sandali si Ray bago kumuha ng isang itim na token at ibigay kay Gerald habang sinabi niya, "Speaking of which, Brother Gerald, binagsakan mo ang black token na ito noong isang araw. Saan mo mismo nakuha ito?" Ang token na iyon ang natitira pagkatapos niyang mamatay." "Bakit? Alam mo ba ang tungkol sa token?" tanong ni Gerald. Nodding bilang tugon, ipinaliwanag ni Ray, "Ito ay isang eksklusibong item ng Ghost Sect." Kabanata 1731. "Ray, ano nga ba ang Ghost Sect na ito?" nagtataka na tanong ni Gerald. Pagkatapos sinimulang ipaliwanag ni Ray ng detalyado. Matapos makinig sa paliwanag, naiintindihan ito ni Gerald at ang natitira ngayon. Maliwanag, ang Ghost Sect ay isang lugar kung saan nakatira ang mga aswang, at ang itim na anino ay dapat na isang miyembro ng Ghost Sect. Kung gayon, paano ako makakapunta doon? Matapos ang isang pagpos, matapang na tanong ni Gerald. Ibinuka ni Ray ang kanyang mga mata at gulat na napatitig sa kanya nang marinig siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ideyang ito si Gerald. Ang Ghost Sect ay hindi isang lugar na maaaring puntahan ng sinuman. Ito ay sa teritoryo ng Ghost Realm, isang lugar para sa malungkot na mga kaluluwa at mga ligaw na aswang na pinamunuan ng Ghost King. Brother Gerald, Ghost Sect ay hindi magandang lugar. Mas makabubuting huwag pumunta doon. Seryosong paalala ni Ray kay Gerald. "Ray, huwag kang mag-alala. Dahil ang bagay na ito ay nauugnay sa Ghost Sect, sa palagay ko dapat akong pumunta doon at mag-imbestiga." Tinapik ni Gerald ang balikat niya at sinabing, "Bakit ang mga tao ng Ghost Sect ay dumating sa Dragon Blood City at sinubukang agawin ang sinaunang banal na espada na ito?" Ang misteryo na ito ang nagpagulo sa isip ni Gerald. Kailangang malutas niya ito. "Ayos lang. Dahil pinipilit mong pumunta, sasama ako sa iyo." Alam ni Ray na hindi niya mahihimok si Gerald na huwag pumunta, kaya mas pipiliin niya lamang na samahan siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Ray kay Gerald ang oras ng mabuksan ng Ghost Sect at ang lokasyon nito. Makalipas ang 2 araw, sa hating gabi. Ito ang araw na magbubukas ang pasukan ng Ghost Sect. Sa araw na ito, ang lahat ng mga aswang ay magtitipon dito upang pumasok sa Ghost Sect. Si Gerald at Ray ay nagtungo sa pasukan ng Ghost Sect.
Tungkol naman sa tatlo pa, hindi sila hinayaan ni Gerald na sumama upang hindi mapansin. Maraming multo sa pasukan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita si Gerald ng maraming aswang at ito ay namangha sa kanya. Ray, makakasakit ba sa mga tao ang mga aswang na ito? Sumandal si Gerald kay Ray at bulong sa tenga. Umiling-iling si Ray at sumagot, huwag kang mag-alala, hindi nila gagawin. Ngayon ang araw ng kapayapaan. Walang aswang ang makakasakit sa ibang aswang. Narinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Gerald. Gayunpaman, mayroon lamang silang 12 oras o upang maging tumpak, si Gerald ang mayroon lamang 12 oras. Kapag natapos ang oras, kailangan niyang umalis kaagad sa ghost sect o hindi siya makalabas magpakailanman at manatili doon bilang isang aswang. Di nagtagal, oras na. Ang pintuan ng mundo ng espiritu ay bumukas at lahat ng mga aswang ay dumagsa. Inakay ni Ray si Gerald papasok sa espiritual na mundo sa pintuan. Pagdating sa loob, nakita nila ang isang malaking lungsod ng multo kung saan maraming mga multo ang nag-set up ng mga quadra upang ibenta ang mga bagay tulad ng isang bayan sa unang panahon. Ngayon ay ang pinakakasiya siyang araw para sa multo dahil maaari silang makapunta sa ghost sect upang bumili ng mga bagay para sa kanilang sarili. Ang nag-iisa lamang ay hindi sila nakikipagpalit sa mga ordinaryong barya, ngunit ang mga barya na espesyal na ginamit sa ghost sect. Kaya kailangan nilang pumunta upang ipagpalit ang ilan. Ray, nakakain ba ang lahat ng mga bagay dito sa paligid? Ginugutom nila ako. Sa paglalakad sa kalsada, nakita ni Gerald ang maraming pagkain sa paligid niya na ikinagutom niya kaya tinanong niya. Hehe, maaari mong kainin ang mga ito, ngunit mawawalan ka ng masculine aura sa sandaling gawin mo ito dahil ang mga ito ay pagkain para sa mga aswang, hindi mga tao. Tumiti si Ray at sumagot kay Gerald. Pinanghinaan ng loob kaagad si Gerald nang marinig ito. Hindi na siya naglakas loob na pag-isipan ito dahil ayaw niyang mawala ang panlalaki niyang aura. Tayo na. Dadalhin kita sa isang lugar. Sinabi ni Ray kay Gerald at dinala siya sa isang gusaling hindi kalayuan na may malalaking hakbang. Kabanata 1732. Pagdating sa loob, napagtanto ni Gerald na ito ay isang malaking kasino. Ito ay isang kasino sa ghost sect. Ito ay naiiba mula sa mga kasino sa mundo ng tao. Ray, bakit may pakiramdam ako na hindi ako maramdaman ng mga aswang? Biglang may natuklasan si Gerald at tinanong kay Ray. Mayroon siyang isang pakiramdam na siya ay lubos na hindi pinapansin at ang mga aswang sa paligid ay hindi siya napansin. Ang nagparamdam sa kanya kahit na hindi kilalang tao ay ang ilang mga aswang na dumaan pa mismo sa kanyang katawan. Dahil hindi ka totoong aswang, hindi ka nila matutuklasan. Bukod dito, walang tao na pinapayagan na pumasok dito. Paliwanag agad ni Ray kay Gerald. Nang marinig siya ni Gerald, tuwang-tuwa siya. Mangangahulugan iyon na siya ay hindi nakikita ngayon. Gerald, nasa iyo na ngayon. Maaari mong gamitin ang iyong pagiging hindi nakikita upang matulungan akong magsugal upang maaari kaming manalo ng pera upang bumili ng ilang magagandang bagay. Suhestyon ni Ray kay Gerald. O sige, Ray. Walang problema, bantayan mo lang ako. Sumang-ayon si Gerald nang walang pag-aatubili. Napakaganda na sa wakas natagpuan niya ang kanyang kalamangan dito. Nang maglaon, pinatayo ni Ray si Gerald sa pinakaloob na posisyon upang makuha niya ang isang magandang pagsilip upang makita ang lahat. Si Ray naman, umupo siya sa harap ng lamesa. Ilang sandali lang ang nakakaraan nang pinipiga niya ang karamihan ng tao, ninakaw niya ang isang multo na multo mula sa isang multo upang gawin ang barya na kanyang kabisera sa pagsisimula. Hindi nagtagal, ang aswang na nakatayo sa gitna ng mesa ay nagsimulang igulong ang dice. Matapos lumipas ng ilang sandali, tinakpen ng multo ang dice ng takip at tumingin si Ray kay Gerald na nasa likuran ng multo. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsilip, binigyan ni Gerald ng senadorios ang kamay kay Ray. Mababa ang pusta ko. Matapos makita ang senadorios ng kamay ni Gerald ay malakas na sumigaw si Ray. Pagkatapos inilagay niya ang pera sa mababang puwang. Matapos makipusta, inihayag ng multo ang dice. Nang buksan niya ito ay talagang isang mababang bilang. Nagpalakpakan ang mga aswang sa paligid nila. Hindi nila inaasahan na magaling sa pagsusugal si Ray kung kaya't kumita siya sa isang lakad lamang. Gayunpaman, hindi balak ni Ray na huminto doon. Dahil nandoon na sila, nais niyang kumita ng malaki. Hindi nagtagal, nagsimula ang ikalawang pag-ikot. Tulad ng dati, ang multo sa gitna ay pinagsama ang dice. Pagkatapos tinakpen niya ulit ang dice. Samantala, sinabi ni Gerald na nasa likod ng multo kay Ray ang bilang gamit ang mga hand signal. Matapos tingnan ang signal ng kamay, inilagay muli ni Ray ang lahat ng kanyang pera sa mababang puwang muli. Gusto ko pa ring pusta ng mababa. Sigaw ni Ray at inilagay ang lahat ng pera sa mababang puwang. Nang maglaon, isiniwalat ng multo ang dice. Sure sapat, ito ay isang mababang numero.
Nanalo ulit si Ray. Ngunit sa pagkakataong ito, nanalo siya ng higit pa sa unang pagkakataon. O sige, mayroon akong sapat kaya't titigil ako sa paglalaro. Siya ay gumawa ng sapat upang kayang bayaran ang isang kapistahan. Sa makatuwid, ayaw ni Ray na magpatuloy sa pagsusugal. Gayunpaman, mayroong isang hindi nasabi na panuntunan sa mga kasino sa mundo ng tao, at iyon ay, ang mga nanalo ay hindi dapat umalis. Siyempre, naulapat din ito sa mga kasino sa espiritual na mundo din. Kabanata 1733. Teka, bago pa makagawa si Ray ng ibang hakbang, pinigilan siya ng ilang aswang. Ang multo na nakatayo sa gitna ay naglakad papunta kay Ray at inirapan siya. Walang bagay tulad ng pag-alis pagkatapos manalo. Bakit? Mayroon ba kayong lakas ng loob upang i-play ang laro? O ito ba ang hindi mo kayang talunin? Malamig na tinitigan ni Ray ang aswang. Hindi niya inaasahan na ang aswang dito ay magiging katulad ng mga tao sa totoong mundo, naglalaro ng masama kung hindi nila kayang talunin. Nais pa rin nilang maging rascals noong sila ay mga aswang na. Inis na galit ito kay Ray. Maaari kang magpatuloy sa pagsusugal hanggang sa mawala ang lahat ng pera o maibigay mo ang pera bago ka umalis. Mayroong dalawang mga pagpipilian, pinili mo. Ang aswang na nakatayo sa gitna ay hinisyan at binalaan si Ray, nakatitig sa kanya ng nanganganib na mga mata. Tila wala sa plano ang multo na pakawalan siya. Dahil ito ang kaso, hindi pinapayagan ni Ray na magkaroon sila ng kanilang paraan. Ganoon ba? Paano kung hindi ako pumili ng alinman sa kanila? Tumingin sa kanila si Ray at nagtanong ulit. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Pumuso ang multo sa gitna at sinenyasan ang mga aswang sa paligid niya. Kagad pagkatapos, ang mga nakapaligid na aswang ay nag-charge kay Ray at Gerald. Dahil nakagalaw na sila, tiyak na hindi sila ay laluwas ni Gerald. Pinatawag niya kaagad ang kanyang fishgut sword at pinutol ang mga ito. Swish! Nang sabay-sabay, pinatay ng fishgut sword ang ilang mga aswang nang walang kahirap-hirap. Nang makita ito, ang aswang na nakatayo sa gitna ay nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Hindi niya alam na si Gerald ay magiging napakalakas nito at nagtataglay ng napakalakas na sandata. Hindi ka isang aswang, ngunit isang tao. Nagtatakang sigaw ng aswang. Mabuti na alam mo ngayon. Kaya, pipigilan mo pa rin ako. Tumisi si Gerald at tinanong ang multo. Ngayon, hindi na naglakas loob ang multo na maging mayabang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, hindi ako maglakas loob. Mangyaring, maaari kang umalis. Narinig ito, ngumiti si Gerald sa kasiyahan. Pagkatapos iniwan niya ang kasino kasama si Ray. Pagkaalis na nila, nakakita sina Gerald at Ray ng pwesto para makaupo. Wow, napakaraming pera. Namula ang mga mata ni Gerald habang nakatingin sa bag na puno ng pera sa braso ni Ray. Hindi ito totoong pera, ngunit pera ng mga aswang. Tumawa si Ray at pinaliwanag kay Gerald. Magagamit lamang ang pera sa ghost sect. Hindi ito maaaring gamitin sa totoong mundo, kaya ito ay isang uri ng walang silbi kahit na marami sila. Ray, gutom na gutom ako. Anong gagawin ko? Habang kausap ni Gerald si Ray, malakas na kumalabog ang tiyan niya. Sige, tingnan ko kung mayroong isang lugar kung saan ka makakain. Dapat tayong maghanap ng isang lugar upang gumastos ng pera. Kapag narinig niya yon, iminungkahi ni Ray kay Gerald. Pagkatapos sinimulan ni Ray ang pagtuklas ng ghost sect kasama si Gerald. Hindi nagtagal, nakita ni Ray ang isang malaking restaurant na kamukha ng isang restaurant sa totoong mundo. Inakay niya si Gerald papasok sa restaurant. Boss! Malakas na sigaw ni Ray sabay pasok niya, nakita ko lang ang isang lalaking nakaputi na lumabas mula sa loob at binati sila ng isang maliliit na ngiti. Ano ang gusto mong kainin? Tinanong ng restaurator sina Ray at Gerald. Narinig ito, nagulat sina Ray at Gerald. Hindi nila inaasahan na makikita ng restaurator si Gerald. Nakikita mo ako. Kabanata 1734. Nagulat na napatingin si Gerald sa restaurator at nagtanong. Siyempre, tumiti ang restaurator at sumagot. Narinig ito, tumingin agad si Gerald kay Ray at nagsimulang mag-alala. Ray, hindi maaaring lumipas ang epekto ng gamot ko, tama ba? Nagulat na tanong ni Gerald kay Ray pagkatapos mabilis niyang inilabas ang kanyang mobile phone upang suriin ang oras. Sa pagtingin sa oras, 12 oras ay hindi pa up. 2 oras pa lang siyang nandito. Ngunit bakit nakikita siya ng restaurator na ito? Nagtaka ito kay Gerald sa pagtataka. Boss, bakit mo siya makikita? Nagtataka na tanong ni Ray sa restaurator. Dahil ako ay isang tao tulad mo. Tumiti ang restaurator at nagpaliwanag. Sa wakas naintindihan ni Ray at Gerald ang sitwasyon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit. Phantom ka rin. Kainahinalang tanong ni Ray. Tumango ang restaurator at sinabi, oo, ako.
Hayaan mong magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Garen Henry. Ako ang may-ari ng restaurant na ito at partikular na responsable ako sa pagtanggap ng mga tao mula sa totoong mundo dito. Sarap makilala ka, Garen. Ako si Ray Layton at ito ang aking kaibigan si Gerald Crawford. Gutom kami kaya't kumuha kami ng pagkain. Dahil hindi kami half phantom, hindi namin makakain ng pagkain sa ghost sect. Pagkatapos ipinakilala ni Ray ang kanyang sarili kay Garran at ipinaliwanag ang dahilan ng pagpunta sa lugar na ito. Walang problema, huwag kang mag-alala. Ang pagkain na pinaghahain ko dito ay ligtas para sa mga tao. Agad na sinabi ni Garen. Pagkatapos pinaupo niya sina Ray at Gerald sa isang mesa. Garen, ang mga tao ba ay madalas na pumupunta dito? Pagkaupo tinanong ni Ray si Garen. Hindi naman. Karamihan sa mga panauhing pumupunta rito ay mga aswang. Ang mga tao ay bihirang dumating. Bukod dito pupunta lamang ako dito para sa negosyo kapag bukas ang pasukan ng mundo ng espiritual. Ikaw ang unang dalawang tao mula sa totoong mundo na nakilala ko, paliwanag ni Garen. Tama, hindi ka katulad ng ordinaryong tao. Dapat ay mga magsasaka ka, tama. Pagkatapos nito tumingin ulit si Garen kay Ray at nagtanong. Nagulat si Ray nang marinig ang sinabi ni Garen. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Garen. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Ray. Ang mga taong pumupunta sa aking lugar ay pawang mga magsasaka. Wala nang ibang tao. Tumawa si Garen at nagpaliwanag. Kung ganun dapat isa ka rin. Tinitigan ni Ray si Garen. Dahil siya ay isang kalahating multo, kailangan din niyang maging isang magsasaka. Hindi talaga ako isang nagtatanim. Naging ganito lang ako dahil sa isang aksidente. Mapait na tumawa si Garen at nagpaliwanag. Sa totoo lang, kakaunti ang mga tao na maaaring maging half phantoms. Ang ilan ay hindi sinasadya at ang ilan sa pamamagitan ng eksperimento. Gayunpaman sina Ray at Juno ay naging half phantoms dahil sa mga aksidente. Hindi nagtagal, nagsilbi si Garen ng maraming pagkain sa kanilang lamesa. Ang lahat ng mga pagkain ay mula sa totoong mundo. Sa pagtingin sa pagkain, ang kanilang mga mata ay kuminang. Halika, mag-ukay ka. Mayroong higit pa kung hindi ito sapat. Sinabi sa kanila ni Garen. Pagkatapos nito, nagsimulang magbusog sina Gerald at Ray. Pala, nagpunta ba kayo dito para sa Ghostly Pearl? Kabanata 1735. Ghostly Pearl. Naguluhan si Gerald nang marinig iyon. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na marinig ang tungkol sa Ghostly Pearl na ito. Ano? Hindi mo alam ang tungkol dito? Nakita ni Garen ang tuliro na tingin ni Gerald at nagtataka na nagtanong. Umiling sina Gerald at Ray. Ang Ghostly Pearl ay ang kayamanan ng ghost sekta. Sinasabing maaari nitong dagdagan ang antas ng paglilinang ng maraming beses. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga magsasaka ng kaluluwa ang nais na nakawin ito. At gayon pa man, hindi mo talaga alam ang tungkol dito. Nagtatakang napatingin si Garen kay Gerald habang nagpapaliwanag, ang mukha nito ay nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala. Kung gayon, saan ko makukuha ang Ghostly Pearl na ito? Diretsong tanong ni Gerald. Dahil ang Ghostly Pearl ay napakahalaga at napalitaw nito ang interes ni Gerald. Ngayon, iniisip niyang makuha ito. Hindi iyon madali. Ang Ghostly Pearl ay nasa kamay ng Ghost King. Kayamanan ito ng Ghost King kaya't ang pagkuha ng Ghostly Pearl ay hindi magiging isang simpleng gawain. Maraming mga nagsasaka ng kaluluwa ang namatay sa kanyang kamay. Nang maglaon, sinabi sa kanila ni Garen na may alinlangan na hitsura. Mula sa mga salita ni Garen, alam nila na ang Ghostly Pearl ay dapat na isang napakapambihirang bagay. Bukod, ang Ghost King na binanggit niya ay ang pinuno ng Ghost Sect. Hindi siya isang tao na maaaring talunin ng kahit kanino man. Nasaan ang Ghost King? Patuloy na tanong ni Gerald. Ang Ghost King ay nasa pinakamalalim na yungib ng aswang. Iyon ang kanyang teritoryo. Bukod, maraming mga sundalong aswang at mga general na aswang ang nagbabantay sa lugar, kaya napakahirap pumasok. Kahit na napunta ka sa yungib, napakahirap hanapin ang Ghostly Pearl. Sinabi agad ni Garen kay Gerald ang lokasyon ng Ghost King. Hanggang kailan mananatiling bukas ang Ghost Sekta? Matapos ang isang pag-pause, tinanong ni Gerald si Garen. Sa totoo lang, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na pumunta sa Ghost Sect. Bagaman narinig niya ang tungkol dito mula sa Old Flint, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na talagang dumating dito, at ito ay talagang ibang-iba ng karanasan. Isang buwan. Gayunpaman, ang pasukan ay isasara sa araw at bukas lamang sa gabi. Sagot agad ni Garen. Nang marinig iyon, tumango si Gerald na seryoso ang mukha. Dahil ang Ghost Sect ay mananatiling bukas para sa isang buwan, nangangahulugan ito na mayroon siyang sapat na oras upang magplano kung paano makukuha ang Ghostly Pearl. Kung hindi alam ni Gerald ang tungkol sa Ghostly Pearl, hindi siya mag-abala.
Ngunit ngayon na alam na niya ang tungkol dito, hindi niya bibitawan ang isang napakahusay na pagkakataon. Mabuti. Garen, kailangan namin ng tulong mo. Nais kong makuha ang ghostly pearl na ito. Pagkatapos nito, tiyak na sinabi ni Gerald kay Garen. Nang marinig iyon ni Garen, laking gulat niya. Hindi niya inaasahan na magkaroon talaga ng ideya si Gerald na makuha ang ghostly pearl. Ngunit tulad ng sinabi ko sa iyo, Gerald, ang ghostly pearl ay hindi ganoong kadaling makuha. Paalala ni Garen kay Gerald na nag-aalala. Oo, alam ko yun. At iyon ang dahilan kung bakit interesado ako rito. Mas mahirap ito, mas gusto kong subukan. At siguro, magtatagumpay ako. Tumingin si Gerald kay Garen na may determinadong mukha at sinabing. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Garen na pumayag na tumulong. Ayos lang. Sabihin mo sa akin kung ano ang maitutulong ko sa iyo. Diretsong tanong ni Garen. Wala pa akong naisip na plano. Maghintay hanggang sa magkaroon ako ng isang plano at sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat gawin. Hindi sumagot si Gerald sa tanong ni Garen, ngunit paimpal niya itong pinaalalahanan. Okay, walang problema. Kapag nakabuo ka na ng isang plano, sabihin sa akin at gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka. Kaagad namang sumang-ayon si Garen nang walang pagtutol. Sa sandaling iyon, ganap na tretuhin ni Garen sina Gerald at Ray bilang kanyang mga kaibigan. Dahil magkaibigan sila, natural lamang sa kanila na tumulong sa bawat isa. Tama, mayroon akong magandang bagay dito na maibibigay ko sa iyong alagad. Doon lang biglang may naalala si Garen at dali-dali siyang tumayo. Pagkatapos naglakad na siya papasok ng bahay. Kabanata 1736. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Garen na may isang tag at direktang ibinigay kay Ray. Ano ito? Natanggap ni Ray ang tag at bigla siyang nagtanong na may pag-aalinlangan. Ito, tudok-tudok panipi. Ito ang tanda ng Ghost King, tama. Nang hindi naghihintay ng paliwanag mula kay Garen, direktang isiniwalat ni Gerald ang pangalan ng tag sa kamay ni Ray. Tama iyan. Ito ang tanda ng Ghost King at ito rin ang bagay sa katawan ng isang aswang. Sa pamamagitan nito, ang iyong alagad ay maaaring magkaroon ng libreng pag-access sa Ghost Sect. Mabuti kahit na-hamo pa na ang epekto ng gamot. Napatingin si Garen kina Ray at Gerald habang nagpapaliwanag. Narinig iyon, kapwa natuwa sina Gerald at Ray. Hindi inaasahan, nagmamayari talaga si Garen ng ganoong item. Salamat, Boss Henry. Agad na nagpahayag ng pasasalamat si Ray kay Garen. O sige, madaling araw na dapat. Ang malaking pasukan ng mundo ng espiritu ay isasara na. Kailangan ko ring mag-empake at umalis sa lugar na ito. Tiningnan kaagad ni Garen ang oras pagkatapos nito. Nalaman niyang halos madaling araw na kaya agad niyang pinaalalahanan sina Gerald at Ray. Sige. Boss Henry, aalis muna tayo pagkatapos. Tumayo din si Gerald at sinabi kay Garen. Matapos magpaalam sa isa't isa, dinala ni Gerald si Ray at direktang umalis sa Ghost Sect. Sa oras na sila ay lumabas sa malaking pasukan ng Ghost Sect, ang langit sa labas ay naputi tulad ng tiyan ng isang isda. Nangangahulugan ito na malapit ng maging umaga. Ang malaking pasukan ng Ghost Sect ay malapit ng isara. Napakaganda ng sariwang hangin. Tunay na komportable ito. Sa sandaling siya ay lumabas, si Ray ay tumingin sa langit at nagbuntong hininga sa isang malakas na tinig. Sa sandaling iyon, ang talon sa likuran nila ay naibalik at maraming mga splashes ng tubig na sumasagisag na ang malaking pasukan ng Ghost Sect ay opisyal na sarado. Gerald, may classmate party ako ngayong gabi. Maaari kang sumama sa akin. Sa instant na iyon, iminungkahi ni Juno kay Gerald. Anong oras na? 7:00. Mabuti, walang problema. Casual na nakipag-chat si Gerald kay Juno bago siya pumayag na gawin ito. Dahil ito ay classmate party ni Juno, tiyak na kailangan ni Gerald na panatilihin ang kanyang kumpanya at sumama sa kanya. Narinig na nangako si Gerald na pupunta, nagsiwalat din si Juno ng isang masayang ngiti. Sa gabi, nagmaneho ng kotse si Gerald at sumama sa party ng kanyang kaklase. Sa lungsod ng Treka, sa Royal Grand Hotel. Juno, parang mayaman ang mga kaklase mo. Ngumiti si Gerald at tumingin kay Juno, inaasar siya. Bahagya ring ngumiti si Juno at sumagot, matagal na mula nang makilala ko sila. Nagpadala sila sa akin ng isang card ng paanyaya sa pagkakataong ito, at iyon ang dahilan kung bakit alam ko ang gayong isang kapwa-klase. Matapos niyang sabihin iyon, agad na ipinarode ni Gerald ang kotse. Pagkatapos dinala niya si Juno sa hotel. Juno. Sa sandaling iyon, may narinig silang tawag mula sa likuran nila. Pareho agad silang lumingon at tumingin. Ito ay isang babae na may mahabang damit na lila. Naglalakad siya papunta sa kanila na may banayad ng ngiti. Ruth. Biglang sumirit si Juno. Pagkatapos ng simpleng pagpapalitan ng mga kasiyahan sa bawat isa, agad silang tatlo na umakyat. Ang partido ng kamag-aral ay ginanap sa isang malaking banquet hall.
Narinig ko na ang classmate party na ito ay isinaayos ng monitor ng klase lamang. Para bang maraming pera ang nagastos. Habang naglalakad sina Juno at Ruth Gerbel nagkwentuhan sila. Kabanata 1737. Binuksan nilang tatlo ang pintuan ng banquet hall at naglakad papasok sa hall. Pagpasok pa lang nina Juno at Ruth sa venue, agad nilang naakit ang pansin ng mga tao sa hall. Miss Zorn, ang ganda nandito. Biglang narinig ang nasa sabik na boses ng isang lalaki. Isang lalaki na nakaasol na suit ang mabilis na lumakad kaagad pagkatapos nito. Tumayo siya sa harapan ni Gerald at ng dalawang ginang. Juno, sa wakas nandito ka na. Hinihintay na kita. Ang lalaking nakasuot ng asul na suit ay puno ng mga ngiti habang nakatingin kay Juno at binati siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng time na kagalakan. Ang taong iyon ang monitor ng klase ni Juno sa universidad at ang kanyang pangalan ay Zanri Quirk. Ha, subaybayan, pinalaki mo ito. Ang partido ng kaklase ay magiging buhay na buhay kahit wala ako. Ngumiti ng mahina si Juno at sinabi. Ang pagtingin kay Zanri bago siya pinaparamdam kay Juno na siya ay tulad ng inis tulad ng dati. Ang pangunahing bagay ay palaging tinutukoy sa kanya ni Zanri bilang Juno at hindi ito komportable sa kanya kapag narinig niya iyon. Pagkatapos ng lahat wala siyang napakalapit na relasyon kay Zanri at hindi sila itinuturing na pamilyar sa bawat isa. Gayunpaman dahil maraming tao roon wala nang paraan si Juno upang masabi. Mga kaklase nila at hindi kinakailangan na mapahiya ang iba. Nako, Juno, mali ka. Kung hindi ka dumating, ano ang kasiyahan ng pagdiriwang ng aming kamag-aral? Agad na sinalo ni Zanri ang pagkakataong sabihin ito kay Juno. Nakatayo sa gilid, pinagmasdan ni Gerald si Zanri. Naramdaman niyang sobrang galing ni Zanri sa pagpapanggap. Sa totoo lang, nakita na ni Gerald ang panloob na pag-iisip ni Zanri. Gusto lang makuha ni Zanri si Juno. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon. Juno, siya ba ang monitor ng klase na nabanggit mo dati? Sadyang lumakad si Gerald at niyakap si Juno, tinanong siya ng isang mahinang ngiti. Kusa lamang niyang gawin iyon sa harap ni Zanri upang ipaalam sa huli na pag-aari niya si Juno. Nang makita si Gerald na nagsasagawa ng ganoong kilos, hindi nagulat si Juno. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay mainit ang loob ko na may malalim na pakiramdam ng seguridad. Tama iyan. Monitor ng klase ko siya, Zanri Quirk. Si Juno ay mukhang masunurin at kaakit-akit, nakasandal malapit sa balikat ni Gerald habang sumasagot sa kanya. Pagkakita nito, natigilan bigla si Zanri. Ganap na hindi niya inaasahan na may ganoong eksena. Juno, ito ang... Matapos ang isang pagpos, bahagyang na-awkward ang tinanong ni Zanri kay Juno. Nang hindi hinihintay ang sasabihin ni Juno, tumingin si Gerald kay Zanri nang nakangiti habang binati siya. Monitor, nice to meet you. Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang boyfriend ni Juno at ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Narinig iyon, lumaktaw kaagad ang puso ni Zanri. Hindi pa namulat sa kanya na may boyfriend na si Juno. Kahit nalampas sa kanyang inaasahan na talagang isasama ni Juno ang kasintahan upang sumali sa partido ng kaklase. Isinantabi si Zanri, ang iba pang mga kamag-aral na nasa paligid ay sunod-sunod ding nagsiwalat ng gulat na ekspresyon. Alam nila sa isang katotohanan kung gaano kabaliw si Zanri na sinubukang makuha ang pagmamahal ni Juno sa nakaraan. Gayunpaman, palagi siyang tinanggihan ni Juno. Ngunit ngayon, may boyfriend na talaga si Juno. Iyon talaga ang makagulat sa kanila at hindi makapaniwala. Nagtataka sila kung anong uri ng tao si Gerald dahil talagang nakuha niya ang pagmamahal kay Juno. Sa sandaling iyon, inis na panloob si Zanri, ngunit hindi niya ito maipahayag. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magpanggap na mabuti. Kumusta, nagagalak akong makilala ka. Nakangiting nagsiwalat si Zanri nang batiin niya si Gerald. Opisyal na nagsimula kaagad ang partido ng kaklase pagkatapos nito. Kabanata 1738. Ang bawat isa ay sunod-sunod na umupo sa hapagkainan habang kumakain at nag-uusap sa isa't isa. Naturally, parehas na umupo sina Gerald at Juno sa iisang hapagkainan kasama si Ruth. Siyempre nandun din si Zanri. Halika, G. Crawford. Hayaan akong mag-toast sa iyo. Sa sandaling iyon, inisyatiba ni Zanri na tumayo hawak ang baso ng alak. Ngumiti siya ng mahina kay Gerald, nag-toast sa kanya at sinabi. Nang makita iyon, buong galang din na tumayo si Gerald habang binubuhat niya ang tinapay kay Zanri. Salamat, monitor. Matapos niyang sabihin iyon, pareho silang humugot ng buong baso ng alak ng sabay. G. Crawford, medyo magaling ka sa pag-inom. Mukhang dapat palagi kang lasing na lasing. Nang makita ni Zanri na sinubo ni Gerald ang baso ng alak sa isang prangka na paraan, ngumiti siya at kinulit si Gerald. Walang ganoong bagay. Hindi ako umiinom ng alak dati.
Isa o dalawa lang akong baso. Sa totoo lang, hindi ako magaling uminom. Tumugon si Gerald kay Zanri sa napakumbabang pamamaraan. Napansin ni Gerald na si Zanri ay pinapalabas siya. Gayunpaman dahil nais ni Zanri na palabasin siya, tiyak na kailangan niyang gumawa ng isang kilos upang sumunod sa aksyon ni Zanri. Nais niyang makita kung ano ang eksaktong nais ni Zanri na gawin. Kung ganoon, G. Crawford, kailangan mo pang uminom ngayon. Kung sa bagay, boyfriend mo si Juno. Ikaw ay dapat maging pambihira mula noong nagawang maging kasintahan ni Juno. Nagtataka ako kung anong uri ng mataas na post ang mayroon ka ngayon. Sinimulang tanungin ni Zanri si Gerald. Naririnig iyon, alam na alam ng isang tao na tiyak na sinimulan ni Zanri na ihambing ang kanyang sarili kay Gerald sa isang mapanakit na pamamaraan. Tila parang nais ni Zanri na makuha ang kaunting tiwala at kalamangan sa iba pang mga aspeto ni Gerald. Gayunpaman, anuman ang nais na gawin ni Zanri, ito ay walang kabuluhan. Dahil sa naramdaman ni Gerald na hindi may kumpara sa kanya si Zanri. Si Zanri ay ganap na hindi katapat sa kanya. Monitor, nagbibiro ka. Hindi ako karapat-dapat sa isang mataas na pwesto at gumagawa lamang ako ng isang maliit na negosyo. Nakangiti ng napakalma ni Gerald habang nakatingin kay Zanri at tumutugon. Narinig iyon, masayang-masaya si Zanri sa loob. Iniisip niya kung anong uri ng trabahong mayroon si Gerald, ngunit walang ganap na paraan si Gerald na may kumpara sa kanya. Ginoo Crawford, napakumbaba mo. Halika, G. Crawford. May isa pa tayong baso ng alak. Tinaas ulit ni Zanri ang kanyang baso ng alak at binuhusan si Gerald, sinabing mga salitang iyon. Gusto niyang lasingin si Gerald. Tiyak na hindi papayag si Gerald kay Zanri na magkaroon ng paraan. Dahil hindi maiisip ni Zanri kung gaano siya kagaling uminom kay Gerald. Di nagtagal, natapos ang unang yugto ng party ng kamag-aral. Matapos ang pagkain, ang kasunod na aktibidad ay tiyak na mga aktibidad na nagbibigay ng kasiyahan. Mga kababaihan at ginoo, naibuk ko na ang entertainment hall sa itaas. Umakyat ka ba at magsaya? Bayaran ko lahat ng gastos ngayong gabi. Sumigaw si Zanri sa mga kaklase sa paligid ng malakas na boses. Narinig iyon, ang mga nakapaligid na kamag-aral ay nagsaya at malakas na sunod-sunod na samobo. Napakasarap sa pakiramdam ni Zanri at naramdaman niya na mayroon siyang pansin ng lahat sa oras na iyon. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa entertainment hall sa itaas. Samantala, umupo si Gerald sa sofa sa tagiliran kasama sina Juno at Ruth. Juno, napaka mapagbigay ng monitor ng iyong klase. Matapos silang umupo, hindi maiwasang gumawa ng isang sarcastic na biro si Gerald at sinabi kay Juno. Sa totoo lang, napuno ng pangungutya ang mga salita ni Gerald. Sa totoo lang, alam niya na nais lamang ipakita ni Zanri ang kanyang sarili sa pamamagitan nito na ginagawa siyang sentro ng akit. Nais ni Zanri na isipin ng lahat na siya ay matagumpay. Matapos marinig iyon ni Juno, wala siyang sinabi. Hindi siya interesado sa anumang nauugnay kay Zanri. Doon lang nakita nila si Zanri na naglalakad papunta sa kanila. Ginoo, Crawford, nandito pala kayo. Bakit ka nakaupo dito? Gusto mo bang pumunta at maglaro ng bowling sa akin? Naglakad si Zanri kay Gerald at nagmungkahi, puno ng mga ngiti. Kabanata 1739. Bowling. Nako, talagang hindi ko pa ito nilalaro dati. Matapos marinig iyon ni Gerald, nagkunwari siyang sumagot na may pag-aalangan. Dahil nais niyang maglagay ng isang kilos, tiyak na kailangan niyang gawin ito. Gusto niyang magsaya na maayos kasama si Zanri. Ayos lang. Hayaan mong turuan kita. Halika na. Tayo na at magsaya. Matapos marinig iyon ni Zanri, hindi siya nag-alinlangan man. Masiglang sinabi niya ito kay Gerald. Ayos kung ganon. Pupunta ako at magsaya kasama ka. Direktang pumayag si Gerald na gawin ito. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Juno. Juno, pupunta ako at maglalaro ng bowling saglit. Mag-chat ka lang dito. Matapos marinig iyon ni Juno, natural na wala siyang pagtutol. Alam niyang tiyak na may sariling saloobin si Gerald. Naturally, hindi niya siya pipigilan. Maaari lamang niyang sabihin na hindi magandang pagpipilian para kay Zanri na maghanap ng problema kay Gerald. Hanggang sa oras na iyon, tiyak na magsisisi si Zanri. Di nagtagal ay nakarating na si Gerald sa bowling alley kasama si Zanri. Parehong sinakop ni Zanri at Gerald ang isang linya ayon sa pagkakabanggit. Halika, G. Crawford. Tuturuan kita kung paano laruin ang larong ito. Pagmasdan mo lang ako. Umiti si Zanri at sinabi kay Gerald. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang bowling ball at hinawakan ito sa kanyang kamay. Si Zanri ay lumakad pasulong at pagkatapos ay nagsumikap, hinaila ang bowling ball sa kanyang kamay pabalik bago itinapon ito. Hindi nagtagal ay nagsimulang gumulong ang bowling ball sa linya. Bang! Sa isang pagbaril na iyon, direktang nahit ang mga pin. Ang pagbaril ni Zanri ay direktang natamba ang lahat ng mga pin.
Nang makita iyon, alam ni Gerald na malinaw na may sapat na karanasan si Zanri sa bowling. Bukod siya rin ay isang tao na may napakalakas na lakas. Parang sadyang tinanong siya ni Zanri na maglaro ng bowling para lang sa pang-aapi sa kanya. Ngunit inakala ni Zanri na si Gerald ay masyadong mahina. Hindi niya namalayan, naglaro ng bowling si Gerald dati. Hindi lang iyon, ngunit marami rin siyang karanasan. Sadyang inangkin ni Gerald na hindi niya alam kung paano maglaro ng bowling para hindi makita ni Zanri ang kanyang kilos. Ang lahat ay alang-alang sa paglalantad ng mga totoong kulay ni Zanri. Dahil nais ni Zanri na laruin ang larong ito, maglalaro sa kanya ng maayos si Gerald. Halika, G. Crawford. Subukan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Zanri ang isang bowling ball at inabot kay Gerald bago ito sabihin. Natanggap ni Gerald ang bowling ball at naglakad pasulong, nagpapanggap na hindi pamilyar dito. Ginawa niya ang parehong aksyon tulad ng ginawa ni Zanri dati. Pagkatapos ay itinapon niya ang bowling ball sa kanyang kamay pasulong. Gayunpaman, sadyang itinapon ito ni Gerald sa isang askew na paraan at hindi siya nag-hit ng isang pin. Ha! 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 Nang makita ni Zanri na nabigo si Gerald na tamaan ang mga pin, hindi nagtagal ay umungol siya ng malakas na tawa bigla. Ginoo Crawford, parang kailangan mong magsanay pa. Mabuti na lang pagkatapos mong magsanay ng ilang beses. Nagpanggap na mabait si Zanri at pinaalalahanan si Gerald. Hindi rin ininde ni Gerald ang tungkol sa kanya. Sa halip, nagpatuloy siyang pumili ng isa pang bowling ball at sadyang sinanay ang kanyang mga kasanayan. Si Zanri ay totoong tanga sapagkat hindi niya nakita ang anupaman. Hindi niya talaga nalaman na nagpapanggap si Gerald. Kung ito ay ibang tao na profesional, natatakot si Gerald na matagal na nilang makita ito at nalaman na tiyak na alam niya kung paano maglaro ng bowling. Makalipas ang ilang sandali, tumingin ulit si Zanri kay Gerald. Ginoo Crawford, nakikita kong matagal ka nang nagsanay. Bakit wala tayong kompetisyon? Mag-ikot tayo, hindi ba? Suhestyon ni Zanri kay Gerald. Alam ni Gerald na magsisimula na si Zanri at malapit nang mailantad ang kanyang totoong mga kulay. Tulad ng inaasahan, iyon ang hangarin ni Zanri. Nais ni Zanri na makipagkompetensya kay Gerald at mabuli siya ng matindi upang mapahiya siya. Nakita ni Gerald ang lahat ngunit ayaw niyang ituro iyon. Tiyak na hindi si Gerald ang uri ng tao na hindi sumunod doon. Oo naman. Direktang pumayag si Gerald na gawin ito. Kabanata 1740. Paano naman ito? Tiyak na kailangan natin ng isang bagay na nakataya para sa isang kompetisyon, tama. Ano sa tingin mo tungkol sa $150 para sa isang pag-ikot? Sa sandaling iyon tumingin si Zanri kay Gerald at iminungkahi sa kanya. Matagal na niyang binabalak ang isang maliit na pamamaraan sa kanyang puso. Inisya ni Gerald sa loob. Parang galit na galit si Zanri sa pera. Talagang ginasto niya ang $150 para sa isang pag-ikot ng bowling. Sige, walang problema. Pagkatapos ng isang pag-post, direktang sumang-ayon si Gerald na gawin ito. Kung sa bagay, ang pera ay wala kay Gerald. Bukod, hindi sigurado na talo siya ng sobra. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Subaybayan, huwag buli ang kasintahan ni Juno sa napakasamang pamamaraan. Kung hindi, magagalit si Juno. Sa instant na iyon, isang lalaking kamag-aral na nakaupo sa gilid na nanunood ng kasawian ng iba ay inaasar si Zanri. Puno ng panunuya ang tono niya kay Gerald. Wala ring pakialam si Gerald sa mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay malalaman sa paglaon. Mapapahiya sila ni Gerald ng buong lakas, binibigyan ng bawat isa sa kanila ng isang walang tunog sampal. Nais nilang bulayan siya, ngunit hindi nila pinuutol ang Amerikana ayon sa kanilang mga damit. Ganun ba kadali ang pangbuli sa kanya? Halika na, G. Crawford, magpapalitan kami. Tingnan natin kung sino ang may pinakamataas na score sa katapusan. Inilarawan agad ni Zanri ang mga patakaran kay Gerald. Hindi siya naiinip na bully si Gerald ng masigla. Bahagyang tumango si Gerald nang walang sinabi. Di nagtagal, ang makina ay inilagay ng maayos ang mga pin at nagsimula ang kompetisyon. Si Zanri ang unang nagsimula. Kumuha siya ng bowling ball, direktang gumagawa ng isang perpektong arco sa hangin bago mahulog ang bola sa sahig at gamulong. Matapos niyang ihagis ang bola, hindi niya ito pinatabi ng isang sulyap. Napuno siya ng kumpiyansa. Bang! Mayroong malutong na tunog ng isang pag-crash. Sa unang pag-ikot, nahit ni Zanri ang lahat ng mga pin, nakakuha ng 10 puntos. Mayroong isang kabuoang 10 mga pin at 1 punto ay gagantimpalaan para sa pagbagsak ng isang pin. Wow! Subaybayan, ang galing mo. Tama iyan. Sobrang gwapo lang ng monitor. Nang makita na natamba ni Zanri ang lahat ng mga pin, magkasunod na nagsaya ang mga nakapaligid na kamag-aral, lahat sila ay pinupuri siya. Para sa isang sandali, si Zanri ay lumilipad sa kasiyahan ng kasiyahan. Susunod turn naman ni Gerald.
Tumayo siya at kinuha ang isang bowling ball. Tiyak na hindi direktang ipapakita ni Gerald ang kanyang totoong lakas sa pag-ikot na iyon. Dahil hindi dumating ang oras. Kaya't sadyang nabigo ni Gerald na maabot ang mga pin kahit na ano. Matapos niyang maisip ito, itinapon niya ang bola ng sapalaran. Mabilis na pinagsama ang bowling ball sa linya bago lumunsad sa labas ng linya. Ang resulta ay hindi wasto at wala siyang nakuhang puntos para sa pag-ikot na iyon. Ha! Ang tagpong iyon ay hindi nagtagal at ang lahat sa paligid ng lugar na iyon ay umuungal ng tawa at naisip nila na si Gerald ay masyadong mahina. Gayunpaman hindi nag-abala si Gerald tungkol sa mga taong iyon. Sinadya itong gawin ni Gerald kaya hinayaan niya silang bagyain nila ang lahat ng gusto nila. Lalo nilang binibiro siya ngayon, mas lalalim ang kahihiyan na pagdurusa nila sa paglaon. G. Crawford, ayos lang. Lahat ay nagkakamali. Sinadya itong tiisin ni Zanri at pinigilan ang tumawa. Tumingin siya kay Gerald at inalo siya. Pagkatapos nito habang nagsasalita siya, kinuha niya ang bowling ball. Sinimulan niyang itapon ang bola para sa ikalawang pag-ikot ng laro. Ang makina ay nai-reset lamang ng maayos ang mga pin. Nagsimula na ang ikalawang pag-ikot ng laro. Ito ay katulad ng dati at mapagpa siyang itinapon ni Zanri ang bowling ball sa kanyang kamay. Ang bowling ball ay gumulong sa linya, mabilis na lumiligid patungo sa mga pin. Bang! Matagumpay na nahit ang mga pin. Gayunpaman, ang ikalawang pag-ikot ay hindi kasing kinis ng unang pag-ikot at pinatumba lamang ni Zanri ang 7 mga pin, nakakuha ng 7 puntos. Sa totoo lang, sadyang nagawa iyon ni Zanri. Sadya niyang naging madali si Gerald. Kung hindi, siya ay maipapalagay na masyadong malupit. Bukod si Gerald ang naging kasintahan ni Juno kahit ano paman. Ayaw niyang magalit si Juno sa kanya kalaunan sa pag-aakalang buong pananakot niya kay Gerald. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.